Papayanig sa kinabukasan. Makikita nyo sa mundo ito kung paano ang pagmamahal sa bayan ay maaaring magbunga ng pag-asa o ng paghihimagsik. O kaya, kung namin nakagaling pa, muli, narito ang mundo ng Filibusterismo. Nagbalik ako upang pabagsakin ang sakit na pamahalaan at pananatiliin kong lihim ang aking pagkakakilanlan sa lahat sa aking makakaya. Sapagkat alam kong ito'y aking ikasasawi. Handa akong gumamit ng aking mga armas laban sa kung sino mga hadlang sa aking mga layon. Nang walang pagdadalawang isip, ay tumanakman ng maraming dugo sa bayang ito. Hiling nyo na idagdag ang wikang Kastila. Kaya! Anong magagamit nyo sa wikang Kastila? Ano ang mapapalanin nyo sa pag-aaral nito? Ito'y magdadaan lamang sa inyong pagkamatay at pagkawala ng kalayaan. Ang paggamit ng wikang Kastila ay pagtatakwil sa sariling taglay bilang Pilipino. Hindi ko sila pinatay sapagkat nais ko lamang makita ninyo ang katotohanan. Alam niyo ang aking pinagdaanan. Gaya ng lason sa katawan ng tao, gaya ito ng ating bansa. Kaya ko piniling maghimagsik. At kung sasama kayo, ay hindi kayo mamamatay. Ngunit, kung kayo ay tututol, ay hindi ko may sisigurado ang inyong buhay. Ang aking tagumpay ay sigurado. Nagawa ko na ang lahat at sa aking udyat ay gagawa na ang lahat. Hindi maaari. Hindi siya patay. Hindi. Kasinungalingan lamang yan. Hindi siya, buhay siya! Buhay siya! Ako'y nabubuhay at bumalik para lamang siya'y mailigtas. Ngunit, namatay siya! Hindi ito maaari! Tama ako! Ang aking katwiran para sa mga nasawi. Totoo man na marami nang iwan sa akin dahil sa pagdududa at ang aking
magpaypay sa sitwasyon. Sa mahalagang panahon, noong taong ika-3. Ngunit, iba na ngayon. Patay na kayo lahat sa akin. At ang lamparang ito ay aking bubuharan ng Nitro Giselina. At papalakpak ang buong bansa sa magiging malaking pagsabog sa San Sebastian! At sa tingin mo, sino ako? Kung gayon, hawak mo ang aking buhay, pwede din kitang patahimigin gayon din. Ngunit, hindi mo gagawin. Parehas tayong may dapat singilin sa bayang ito. Kinuha nila ang iyong kapatid, tinulog nila ang iyong ina, at ikaw, pipili mo pa din bang manahimik? Hindi ako mananahimik, ngunit hindi rin ako maghihiganti. Pinili ko ang karunungan. Pinili ko ang maglingkod sa bayan sa parang hindi magpapadalak ng dugo. Karunungan? Ilang taon ka na nag-aaral? May nabago ba? Ang bulok na sistema ay hindi nababago ng pagkaaral lamang, kundi ng apoy. At kapag nagsilitay ng apoy, sinong isusunog? Ang mga inosente. Kung sana, Darating ang panahon, may hindi na sa aking pagtatapos ng aking pag-aaral, ay ako'y nagnanais maging isang doktor para tulungan ko ang aking kapwa. Nais ko rin na mabuhay na mapayapa kasama ang aking minamahal. Kung kaya't noong inilahan sa akin ang planong pag-imaksik gamit ang das, ay ako'y tumutol. Ngunit noong gaganapin ang revolusyon ay pinapili, papanin ba ako sa paghihimagsik o mamamatay? 13 taon na ang lumipas, ngunit sariwa pa rin sa akin ang lahat. Ang aking kapatid, namatay ng walang justisya. Ang aking ina, na wala ng katinuan, at tuloy ang pumanaw sa ating harapan. Mula noon, 2 pighati. Tumungo ako sa Maynila, upang magpaalila at makapag-aral. Inalumpista, hinanga, ngunit hindi ako nagpadaig. Nakapagtapos ako at nag-aral ng medisina sa Ateneo. Pinangarap ko maging doktor para magpagaling, hindi manakit. Upang maglingkod, hindi maghimagsik. Ginoo, hindi ko malilimutan na kayo ang tumulong sa akin sa paglilibing ng aking ina. Kaya nang inalok ninyo sa akin ang inyong bala. Ako'y nagpasalamat, ngunit tumanggi. Sa loob ng rehas, ako'y naniniwala sa edukasyon magsisimulang pagbabago.
aking kanang kamay ay naghangad ng wikang Akademya Kastila. Ngunit tila kasalanan kung maniwala sa kapayapaan. Ako ay ibinilanggo ng walang sala. 4 na buwan akong nabuhay sa dilim ng piitan. Kung kaya't noong ako ay kung ang kapayapaan ay hindi sapat, kung ang kabutihan ay ginagantihan ng pagdurusa, kung ang mundong ito ginagisnan ko, kung ganon, ako ay handang lumaban. Sinta! Sinta! Handa ka na ba para sa ating bukas? O ba mas papatuloy? Kinantas naman mo sa bukas. Sugat ay gumagaling. Pag-ipas ng panahon, kakayanin mo para sa pangako. Ang aking ama ay inakip ng mga tulisan. Kailangan ko siyang maitutubos sa loob ng 2 araw lamang. Diyos ko, ano ang aking gagawin? Tapos ang perang aking inipon sa pagdadasal ng aking mga alahas. Wala na akong ibang pagpipilian. Isa na lamang ang aking kailangan gawin. Ako'y nagpaalila sa ilalim ng isang hermana. At hindi ang aking dinaranas ng pagsubok kasama ang malalait sa aking pagkatao. Hindi ko ito hinayaang maging hadlang para makamit kalayaan ng aking ama. Hindi. Pawiin mo ang iyong sinabi. Ang aking kasintahan nakulong at balak patayin. Hindi ito maaari. Kailangan kong gumawa ng paraan. Tulungan ninyo ako para awa niyo na. Hindi ba kayo naawa sa akin? Ang aking kasintahan nakulong at balak patayin. Para maawa niyo na. Panginoon, ako'y gabayan ninyo. Tulungan ninyo. Palayain ang aking kasintahan. Isang taon na lang ang aking pag-asa. Kailan ba hindi ko ninais na puntahan? Ako'y lubhang nagnanais. Sa kalayaan ng aking pinagmulan. Ako'y nagtulong sa kumbento. Pagtidulaan ko kaya ako'y nagsama ng magagaway. Pinaalam ako, kaya niyang salba ang aking kasintahan. Ngunit ito'y may kapalit! Pakiusap! Gagawin ko ang lahat, huwag lamang yun! Subalit ang aking mga hinanaktis ay hindi pinakinggan!
Ako isang pari lamang na walang takot ipakita sa lahat ang aking tunay na pagkatao. Hindi ako ibang praile na nagkukulo rin makatarungan. Bakit? Kung itatawag ang aking pagnanasa kung ako'y may kapangyarihan? Dapat silang matakot sa otoridad at kakayahan na meron ako. Isa pa, ang sabi-sabi nila na mali ang pumigil sa praile. Binabati nilang kasalanan nito. Kahit ako! Kung nakikita lamang nila ang nakikita ng aking mga mata, ay siguradong mag-iiba ang kanilang aking. O aking mga kababayan, hinihiling ko lamang ang kapayapaan ng aking lupang kinabibilangan. Nagsipag, inayos, at nagtyaga ako para sa kakatayo ng aking purin. Nang dumating ang mga praile, inangkin nilang aking mga lupin at ako'y pinagbabayad ng buwis. Hindi ito tama! Nasa ng aking mga karapatan. Ipinaglaban ko ito sa korte, ngunit ako'y natalo. Kasi ang mga praile ay mga koneksyon sa korte. Kaya, binabantay ako ang aking purin at hindi naaalis sa pagbabantay. Dinakip nila ako ng maliit at nililipat nilang aking pagbabayaan sa ibang tao na nais magsaro nito. Natalo ako sa usapin at nanalo ang mga praile. Tsaka lamang nila ako pinalaya upang ipakita sa akin na meron ang ibang nagmamayaan sa dating gusto nila ng dugot pawis. Sila'y walang dangal sa kalooban. Sila'y kahiyahiya at walang karangalan. Tunay na sila ay sakim. Hindi pa ba sapat na pagpipera ang aking ama? Hindi pa ba sapat na nalaman ko ang aking anak sa babae at piling ko sa Panginoon na parang kanila at alipin? Ginawa nila ang lahat sa akin. Ang aking ari-arian at ang aking mayabang pamilya ay naghihirap. Ito na ba ang niratahid natin ng pamamahala? Ako'y walang-wala na. Lahat sila ay bumibili ng alakas at ang aking magagawa lamang ay tumingin ng panood. Kung meron lamang ako ay ang agdos na ito at ang aking baril na kinuha. Ako'y nanghihingi ng paumanhin sa may-ari ng baril. Ngunit kailangan ko ito ngayong gabi. Makikita nila na mga Pilipino ang kanilang inapi at pinaghirap. Aking anak na babae ay patay na. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi yan totoo! Kung ang mga haka-haka na si Pani na iyon, ang totoong sanli ng kanyang pagkamatay, ay ihanda niya ang kanyang pagkatao sapagkat siya'y uunahin ko kahit pa siya ay magkatupilis sa kanyang tahanan. Ang wika ay kayamanan ng bayan. Kaya dito ay dapat ipaglaban. Ako'y nahuli nila ng bata pa lang. Ngunit pinalaki ng aking amay sa diwa ng kumahal sa bayan at kapwa. Nag-aaral ako ng magbasa at kasama ng aking mga kaibigan. Inagad namin magpatayo ng akademya para sa wikang Kastila. May mga sumuporta, ngunit mas marami ang sumuporta. May mga taong mas pinapalagan ang kanilang sarili kaysa sa kanilang na bayan. Sinabi sa amin ay babayan na lamang sa mga kakatasan nila. Ngunit paano kung sa dambayan, kami mismo ay panataling tahimik? Ang edukasyon ay dapat nagpapalaya. Hindi na naalipin. Ngunit bakit tila mga dapat magturo ang siyang buibig sa pagpunod na kabataan? Sa gitna ng lahat, yan nais ko lang sa magyabang sa mga kasama ko bahay. Ngunit siya'y pumili ng marayang pagkakasal. At sa tuwing siya'y makasal sa ito, ang aking puso ay ngunit ang mas matindi ay aking nalaman. Ang regalang na para sa pangkasal ay isang bomba. Hindi maaaring dugo maging kamay ng pagbabago. Hindi maaaring inosente ang magpusa. Kaya't aking tinapon ang ilang para sa iyo na may galit at paghiganti sapagkat ang kalayaan ay hindi sinisilang sa pagsabi, kundi sa liwanag ng katarungan.
hindi nakamamahal kong pamangkin. Isang dalagang dapat sana'y matutong pumili ng lalaking karapat-dapat na para sa kanya. Hindi tulad ng isang inyo na walang pangalan at kapangyarihan. Anong maiaalay na sa aming pamilya? Mga pangarap? Mga matatamis na salita? Pwes! May ninanais nga pala akong pinatong mestizo. Siya ay gwapo, matalino, at umon ng yaman. Isang lalaking marangal. Hindi tulad ng aking asawa na abay wag na natin pag-usapan pa. Isang lalaking walang lakas na loob at nagtatago pa sa akin. Isang kahihiyan. Nais ko sana ako'y pakasalan ng binatang yun. At bakit hindi? Ako'y karapat-dapat. Ako'y elegante. Ako'y isang babae na mataas ang uri. Sumangguni ako sa aking pamangkin at kanyang kasingkahan na inyo. At sumangayon naman sila sa akin. Siyempre naman, sino bang tatanggi sa aking kagustuhan? Sa makasamiang palad ay napuso ng aming pag-iibigan dahil ang kasintahan ng aking pamangkin at isang Indio ay nabilanggo at napawi ang kanilang pagmamahalan. Isang trahedya. Subalit di ko kasalanan yun, ha? Subalit, mabuti na rin naman. Dahil ang kayamanan at kapangyarihan ng binatang mestizo ay mapupunta pa rin sa aking mga palad. Sa mundong ito, ang may kapangyarihan at kayamanan lamang ang tunay na nagtatagumpay. At ako yung sinilang upang maghari. Ako ay isang dalagang nagmula sa makapangyarihang pamilya. Hindi ko kailangang magsalita upang mapansin. Isang hakbang ko pa lamang ay sapat na upang magbago ang iyong ng tao.
Siyempre, ngunit sa oras na magsimula pagsugpo ng pamahalaan, ako, hingin ko agad, hindi ako pangmang para madamay. Ang mahalaga ay ligtas ako. Mayroon din akong babaeng ninanais. Sakto ang palad, hindi ko sa talikod. Ngunit mabuti nilabang at hindi isang ayon sa kanyang tiyahin sa kanilang pag-ibigan. Ako raw mas narapat dapat, pagkat kaya kong ibigay ang marangyang buhay na hindi maibibigay ng isang lupa. Isang araw, habang ako ay papatabi sa tulay ng Espanya, nakasalubong ko ang aking kaklase. Ikinwento ko ang aking naging pagbabakasyon kasama ang pura paroko ng bayan ng Tiani. Hindi ako makasaya. Mga babaeng hinaharanahan, kasiyahan, tawanan. Nakasalubong pa namin ang isang kasintahan ng aking matalik na kaibigan. Isa pang mangmang, hindi marunong ng Kastila, isang hapak na alila. Hindi ko nga maintindihan kung bakit iniibig niya ang ganong uri. Isang araw sa klase sa pisika, ako'y tahimik lamang. Nang ako'y tawagin ng aking guro, ako, sasagot. Hindi ko nga alam ang sagot eh. Kaya habang hindi nakatingin ang aking profesor, pinapakan ko ang baka ng aking katabi at hiningi ang sagot. Napalakas yata at siya'y napasigaw. Siya tuloy ang natawag. Buti nga. Salamat sa Diyos. Minsan, kailangan mo lang ng diskarte. Nagkaroon din ng pagpupulong tungkol sa akademya ng Wikang Kastila. Mga plano para sa bayan. Kung sa totoo lang, anong pakialam ko? Hindi naman ako maapektuhan. Ang mabuti pa ay matupagin ko na lamang ang aking sarili. Sa mundong ito, ang umaangat ay ako marunong kumapit sa makapangyarihan. At dahil sa aking yaman, kami ay sinasal. Mga regalo, mga palauhin, at higit sa lahat, ang napakagarang lamparang bigay ni Cardinal Moreno. Simbolo ng liwanag ng aking pag-angat. At aking pinapangako sa aking asawa na bibigyan siya ng mangyang buhay na hindi siya kayang maibigay na kanyang dating kasintahan. Sa mundong ito, hindi sapat ang talino, hindi rin sapat ang prinsipyo. Ang mahalaga ay marunong kang pumanig sa kung sinong mananalo. At ako, lagi ang pumanig sa mananalo. Last one. Delete lang. Retake mo ulit. Kita. Iba yun yung lalo. Ganda lang isa na yun. Ang pinakasakilang pag-ibig ay handang mag-alin ng buhay para sa kanyang minamahal.
kagandahan mula nang siya isang islit pa lamang. Ngunit, hindi ko pinili ang landas na ito. Mayroon akong babaeng minamahal na nagbigay sa akin ng gusto. Ngunit, pinili ng aking ina na ako'y naging pari na lamang. At ikalawang lima na akong ulang nang ako'y pumasok sa simbahan. At sa mga araw na iyon, ikinasal ng aking minamahal na nagbigay sa akin ng gusto. At may mga chismis na kumalat na ang inaalagaan ko sa isadani ay anak ko. Ngunit alam naman natin ang pari ay walang lahi. Hindi lang ang tahimikan at banata ang umalat sa akin at doon ko nalaman ang tunay sa sakripisyo. Ako ay isang paring Indio na naniniwala na hindi dapat mawala ang kahalagan at balik pamamahala sa bayan ito. Hindi ko patuloy na maniwala ang Cardinal Moreno sa isang mapayapa at makatanungang kinabukasan para sa bansa. Kahit na hindi ako sang-ayon sa pamamaraan ng kanyang ginawa upang maisang kaparan ito. Sa magandang araw sa kubyerta, kasabay ang mainit na diskusyon ng mga tao, narinig ng boses ng dalawang writing na Tagalog. Ibinatid ng mga alkas na siya'y naghahanap ng isang alamat. Kung kaya aking ikikwento ang isang alamat, siyang alam na alam ko. Ito ang tungkol sa isang pagkasindahan sa Espanya, kung saan ang lalaki ay naging arsobispo sa Manila, habang ang babae ay nagbabalik nila. Hindi ng babae sa arsobispo, gusto pa rin ang pangako kung makasal sila. Ngunit iba ang naisip ng arsobispo at siya'y itira sa isang inuwi. Kamito, kung bilang isang lalaki na napala ng lahat sa Manila, 13 taon lang nakalipas, hindi sumangayon ang Diyos sa aking karaan. Hindi nagtagumpay sa aking mga layon. Tinanggap ko ang aking patakaran. Siya ay aking pinuntahan kung kamustahin. Nung makita ko itong humihila sa nagtigaan, hawak-hawak ng laso. Diyos mio! Aking sinikang makahanap ng pamontra sa laso, ngunit ako'y kanyang pinigilan. Sa halip, nais niyang ipaalam sa akin ang kanyang ihip. Ang kanyang ikwento, ang kanyang buhay. Ako'y nasindang! Imposible! Kanyang ikwento ang kanyang buhay na paraan upang makapag-iwenti ang kanyang mga sala. Ito ang aking mga alakas. Gamitin mo ito sa dami. Patawarin nawa ng Panginoon ang kanyang nagawa. Mahanap ang kapurusahan sa mga nagkasala. Ang kanyang maling gawin, ang siyang nagdala sa kanyang plano sa kapatukan. Ang paglaya ng bayan ay dapat mangyari sa isang mabuting sa paraanan. Sa uli, ako inuubo sa isang pangilip upang itapon ang kayamanan na naiwan ng isang mamayamang ito. Itago nawa sana ng kalikasan ang maletang ito sa kaililiman ng karagatan
panahon pa para baguhin ang lahat. Pwede mo akong buhayin. Dito. Kailangan mo pasabuhin ang lampara para makasan ang daang-daang taon na paghahari ng mga pamahalang Kastila. Hindi ko pwede lang tugumbay. Personal na pag-igat niya ang pakay mo. Kung gayon, pwede mo ako buhayin. Pwede mo ako buhayin. Hindi ko gusto ang pagpatay mo sa akin. Ayoko sa lason. Magsulat ka! Magsulat ka! Lapis. Paano? Paano naiwan ako sa Paano? Ayaw mo na lang sa kulungan. Paano ako itawin niya? Paano naman sa sarili? Totoo nga! Nagkasala ka! Takwil! Iniisip mo lang ang sarili mo! Dapat kang mamatay! Binari pa talikod no. Lagi niyo na ako inuusgahan. Binabasahan. Ibinigay ko lang lahat. Pero ano? Pinapaniwala niyo lang lahat. Ano ba dapat ibigay ko? Upang makita niyo ang sarili ko. Ginagawa kong lahat para sa bayan. Para sa kaililigtas ng ating kapakanan. Ngunit, mawala naman ang saysay nito. Kaya, matayin na lang ako upang makita niyo ang aking sarili. Pagbayan ng Manila, sinasama ko ang tatong bumi sa tipo ng padok. Sabi ko sa Consumatum est. Dito nagtatapos ang mundo't aking isinulat. Mga pangarap na naruwi sa abog, mga puso nilaman ng galit, mga buhay na nasira sa pagkahaman ng pagbabago. Ngunit huwag mong isipin na ang kwento ito ay isinulat upang purihin ang pagkikagandit o upang kaumbayan ng puwet. Isinulat ko ito bilang mabala. Isinulat ko ito bilang laro. Kung ang katarungan ay pinagaling, ano ang naging ilan ng pag-asa kapag ang tinig ay pinagahilip saan dadalhin ng galit ang isang bayan? Hindi ko hiniling ng pagkawasak, ang hiniling ko yung pagkising. Kung may patuloy mong mangyayag sa mga tayo na ito, naway magsilbi itong ilaw at hindi panunok. Kung may luwang tumulong, naway magbibighin ng pagbabago. Ang wakas ng tulang ito ay hindi wakas ng ating kwento. Ang susunod na kabanata ay nasa inyong mga kamay.